2 taon. Sa isip ni Dave, sapat na ang 2 taon para maghilom ang anumang sugat, para unti-unting makalimot, at para tuluyang makapagsimulang muli. Nagtayo siya ng mga pader sa paligid ng puso niya, matataas, matitibay, gawa sa pinaghalong semento ng trabaho at pilit na pagwawalang bahala. Sa loob ng 2 taon, naging abala siya. Pinalago ang negosyo ng pamilya, nag-ipon, at sa wakas, tinupad ang pangarap niyang magtayo ng sarili niyang restaurant. Ang Ihi Dalisay. Ang proyektong ito ang naging mundo niya, ang bawat sulok nito ay testimonya ng kanyang pagsisikap na bumangon. Pero sa isang iglap, sa pagbukas lang ng pinto ng Dalisay para sa isang final interview ng mga aplikante, gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya. Nakatayo sa harap ng kanyang table, sa tabi ng manager niyang si Lisa, ang isang babaeng 2 taon niyang sinubukang kalimutan. Payak ang suot, isang puting blouse at itim na slacks, malayo sa mga bestidang suot nito noon. May bahid ng pagod sa kanyang mga mata, pero ang hubog ng kanyang mukha, ang paraan ng pagtayo, ang amoy ng baby powder na tila laging nakakabit sa balat niya, walang nagbago. Siya pa rin. Si Joyce. Ang babaeng minahal niya ng higit pa sa sarili niya. Ang babaeng siya rin mismo ang nagtulak palayo. Sir Dave, this is Joyce. Isa sa mga shortlisted applicants natin for waitress, masiglang pagpapakilala ni Lisa, walang kamalay-malay sa bombang sumasabog sa loob ni Dave. Napalunok si Dave, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang maging propesyonal. Siya ang may-ari. Siya ang boss. Good afternoon, sabi niya, ang boses ay mas formal at malamig kaysa sa inaasahan niya. Good afternoon po, sir, sagot ni Joyce. Ang mga mata ay nakatuon sa mesa sa harap niya, iniiwasang magtama ang kanilang paningin. May tensyon sa hangin, siksik at nakakabingi. Kahit si Lisa ay tila naramdaman ito dahil bahagya siyang umubo bago nagpatuloy. So, Joyce, based on your resume, may experience ka na sa &C industry. That's good. Very good. May ask, bakit ka umalis sa dati mong trabaho? Isang buntong hininga ang pinakawala ni Joyce bago sumagot. Nag-focus po muna ako sa pamilya, ma'am. O, may asawa't anak ka na pala, tanong ni Lisa, na may ngiti. Umiling si Joyce, isang mabilis at halos hindi mahahalata na paggalaw. Hindi po. Single mother po ako. Para itong suntok sa sikmura ni Dave. Single mother. Kailan pa? Paano? Ang daming tanong na gustong kumawala sa bibig niya, pero pinigilan niya. Ah, I see. That's very admirable, sabi ni Lisa, puno ng respeto. Ilang taon na ang anak mo? Ito na. Humigpit ang kapit ni Dave sa ballpen na hawak niya, ang mga daliri niya ay namumuti. Nag-angat ng tingin si Joyce, at sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang segundo, nakita ni Dave ang lahat, ang sakit, ang galit, ang pag-iwas. Pero mayroon pa roon, isang bagay na hindi niya mabasa, isang bagay na nakatago sa likod ng mga iyon. 2 po sila, mahinang sagot ni Joyce, ang boses ay tila dumaan muna sa papel de liha. Kambal po. Wow, twins. Ang swerte mo naman, tuwang-tuwang sabi ni Lisa. Anong edad na nila? Huminga ng malalim si Joyce, bago ibigay ang sagot na tuluyang nagpaguho sa mundo ni Dave. 2 years old na po sila, ma'am. 2 taon. 2 years. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isip ni Dave na parang walang katapusang etyo. 2 taon na silang hiwalay. 2 taong gulang na ang mga anak niya. Ang matematika ay simple, ngunit ang resulta ay komplikado at masakit. Ang posibilidad ay isang malaking alon na humampas sa kanya, nag-iwan sa kanyang hindi makahinga. Anak ko. Anak namin. Okay, that's all for now, Joyce. We'll just call you, narinig niyang sabi ni Lisa. Tumango si Joyce, tumayo, at nagpaalam ng hindi na muling tumitingin sa direksyon ni Dave. Habang pinagmamasdan niya itong maglakad palayo, ang likod nito ay tuwid na parang nagbubuhat ng bigat ng mundo, iisa lang ang tumatakbo sa isip ni Dave. Hindi ko siya pwedeng pakawalan. Hindi pa. Pagkasara ng pinto, naiwan si Dave sa kanyang opisina, tulala. Ang imahe ni Joyce, ang mga salitang tikambal, at 2 years old, ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan niya. Sir.
Okay lang po kayo, tanong ni Lisa, na may pag-aalala sa boses. Parang namutla po kayo bigla. Napabaling si Dave sa kanya, pilit na ngumiti. I'm fine, Lisa. Just thinking. Ano po nang masasabi niyo sa kanya? For me, she's qualified. At mukhang kailangan niya talaga ng trabaho, sabi ni Lisa, habang tinitingnan ang resume ni Joyce. Ito na ang pagkakataon niya. Ang kaisa-isang paraan para mapalapit, para malaman ang katotohanan nang hindi siya nagmumukhang desperado o nang imbestiga. Hire her, mabilis niyang sabi. Nagulat si Lisa. Po. Agad-agad, sir. Hindi pa po natin natatawagan yung iba. Hire her, Lisa, ulit ni Dave, mas may diin sa boses ngayon. I need people who are determined. Mukha siyang ganon. Bigyan mo siya ng starting salary na mas mataas ng kaunti sa standard. Make sure she starts tomorrow. Hindi na nakipagtalo si Lisa. Tumango na lang ito at lumabas ng opisina para tawagan si Joyce. Naiwan si Dave na mag-isa. Tumayo siya at lumapit sa bintanang salamin ng kanyang opisina, tanaw ang abalang kalsada ng Bonifacio Global City. Ang tagumpay na dati nagbibigay sa kanya ng kasiyahan ay tila wala ng lasa ngayon. 2 taon. Bigla siyang bumalik sa gabi ng kanilang paghihiwalay. Ang sigawan. Ang mga masasakit na salitang binitawan nila sa isa't isa. Lagi na lang yang negosyo mo, Dave. Lagi na lang yang pangarap mo. Nasaan ako dyan? Umiiyak na sigaw ni Joyce sa kanya noon, sa loob ng maliit nilang apartment. Joyce, hindi mo ba maintindihan? Ginagawa ko to para sa tin. Para sa future natin, sagot niya, pagod na sa paulit-ulit na pag-aaway. Future? Anong future? Yung future na laging nakatali sa kung anong gusto mo. Pagod na ako, Dave. Pagod na akong maghintay sa isang bagay na hindi ko naman sigurado kung darating. Kung pagod ka na, edi magpahinga ka. Baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Ang huling mga salitang iyon. Yan ang binitawan niya. Isang pagkakamaling pinagsisihan niya sa bawat araw ng sumunod na 2 taon. Kinabukasan, pag-uwi niya, wala na si Joyce. Wala na ang mga gamit nito. Nag-iwan lang ito ng isang maikling sulat, sana makuha mo lahat ng pangarap mo. Paalam. At ngayon, bumalik ito. Hindi bilang kasintahan, kundi bilang isang aplikante sa kanyang restaurant. At may dala itong 2 anghel, mga anghel na posibleng laman niya at dugo. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Gulong-gulo ang isip niya. Paano niya ito gagawin? Paano niya lalapitan si Joyce? Paano niya itatanong ang bagay na magpapabago sa kanilang mga buhay magpakailanman? Isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Hindi niya pwedeng biglayin si Joyce. Alam niya ang galit na nakatanim sa puso nito para sa kanya. Kailangan niyang maging maingat. Kailangan niyang maging isang mabuting boss. Isang kaibigan kung papayag ito. Kailangan niyang makita ang mga bata. Kailangan niyang hanapin ang sarili niya sa mga mukha nila. Doon siya magsisimula. Sakay ng jeepney pauwi, nakasandal ang ulo ni Joy sa bintana, pinagmamasdan ang mga gusali at taong mabilis na dumaraan. Pero ang totoo, wala sa labas ang atensyon niya. Nasa loob ito ng restaurant na dalisay, sa mukha ni Dave. Hay nako! Sa lahat ng lugar na pwede niyang applyan, bakit doon pa? Desperada na ba talaga siya? Siguro. Isang buwan na siyang walang trabaho at naubos na ang naipon niya. Ang gatas at diaper ni Leo at Lee ay hindi naghihintay ng sweldo. Nang makita niya ang e-hearing sign sa dalisay, hindi na siya nagdalawang isip. Isang magandang restaurant, malaki ang sansang malaki rin ang sahod at tips. Hindi niya alam na ang may-ari pala nito ay ang lalaking sumira sa puso niya. Nang makita niya si Dave kanina, parang may kung anong kumirot sa dibdib niya. Ang pamilyar na sakit, ang sama ng loob, bumalik lahat. Mas gumwapo ito, mas naging kagalang-galang ang tindig. Halatang nagtagumpay ito sa mga pangarap niya. Ang mga pangarap na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Kinakabahan man ay sinagot niya ito. Hello? Hi, is this Joyce? Tanong ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Si Lisa, ang manager. Yes, speaking po. Good news, Joyce.
You're hired. And Alonzo was very impressed with you. Pwede ka na bang mag-start bukas? Natigilan si Joyce. Hindi siya makapaniwala. Tanggap siya. Si Dave tinanggap siya. Ano nang ibig sabihin nito? Isang laro na naman ba ito? Sage po. Pwede po, nauutal niyang sagot. Kailangan niya ng trabaho. Isasantabi niya muna ang pride. Para sa mga anak niya. Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga siya. Pinaghalong saya at takot ang nararamdaman niya. Masaya dahil may trabaho na siya, pero takot dahil araw-araw niyang makikita si Dave. Binuksan niya ang kanyang wallet at tiningnan ang kupas na litrato ng kanyang kambal. Si Leo at si Lee. Ang dalawang bituin na nagbibigay liwanag sa madilim niyang mundo. Sila ang lakas niya. Sila ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Hawig na hawig sila sa kanya, pero ang mga mata nila ang hugis, ang kulay, ang mga pilik mata iyon ay puro kay Dave. Iyon ang sikretong dinala niya sa loob ng 2 taon. Ang sikretong handa niyang ipaglaban para hindi na muling masaktan. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang sarili. Kakayanin niya ito. Magtatrabaho siya, kikita ng pera, at iiwasan si Dave hanggat kaya niya. Hindi siya pwedeng maging marupok. Hindi niya hahayaang guluhin ulit ni Dave ang mundo nilang tatlo. Para sa inyo, mga anak, bulong niya sa sarili, habang mahigpit na hinawakan ang litrato. Kahit anong mangyari, si Mama lang ang pamilya ninyo. Si Mama lang. Unang araw ni Joy sa Dalisay. Ang uniforme, isang simpleng itim na polo shirt na may maliit na logo ng restaurant sa dibdib at itim na apron, ay mas komportable kaysa sa inaasahan niya. Habang pinupunasan niya ang mga mesa bago magbukas ang restaurant, pilit niyang isiniksik sa isang sulok ng isip niya ang katotohanang si Dave ang may-ari ng lugar na ito. Trabaho ito. Para sa kambal. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa sarili na parang isang mantra. Naging abala ang araw. Lunch rush, dinner service. Natagpuan ni Joyce ang sarili na nalulunod sa pamilyar na routine, pagkuha ng order, pag-serve ng pagkain, pagngiti sa mga customer kahit pagod na ang mga paa. Magaling siya sa trabaho niya. Natural sa kanya ang pakikitungo sa tao. At sa ilang oras, halos nakalimutan niya kung nasaan siya. Pero laging may mga paalala. Isang beses, habang papunta siya sa kusina, nakasalubong niya si Dave na kalalabas lang mula sa opisina nito. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang segundo lang iyon, pero sapat na para bumalik ang lahat ng kaba. Good afternoon po, sir, mabilis niyang bati, yumuko ng bahagya, at nagpatuloy sa paglakad. Hindi sumagot si Dave. Naramdaman lang niya ang mga mata nitong nakasunod sa kanya, hanggang sa makapasok siya sa swing door ng kusina. Si Dave naman, sa likod ng kanyang profesional na maskara, ay pinagmamasdan ang bawat kilos ni Joyce. Nakikita niya kung gaano ito kahusay sa trabaho. Ang ngiti nito sa mga customer kahit alam niyang pilit. Ang pagiging mabilis at organisado nito. Ang Joyce na nakikita niya ngayon ay mas matatag, mas seryoso, isang inang gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. At ang isiping iyon ay sabay na nagbibigay sa kanya ng paghanga at kirot. Nasa opisina siya, pero ang isip niya ay nasa labas, gumagawa ng paraan. Paano siya lalapit? Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang 1 linggo. Biyernes ng gabi, isa sa mga pinakaabalang gabi sa restaurant. Nakita ni Dave si Joyce na pasilip-silip sa kanyang cellphone, may bakas ng pag-aalala sa mukha. Lumapit siya kay Lisa, ang manager. Anong problema ni Joyce? Tanong niya, pilit na pinananatiling kaswal ang tono. Nako, sir. Yung yaya daw po ng mga anak niya nagka-emergency. Kailangan nang umuwi sa probinsya. Hindi niya alam kung paano ngayon yung kambal, bulong ni Lisa. Ito na. Huminga ng malalim si Dave. Sabihin mo sa kanya, pwede siyang umuwi ng maaga. Ako na ang bahala sa station niya. Ko. Sir, pero peak hours po natin. Just do it, Lisa. Family emergency yan, mariin niyang sabi. Nilapitan ni Lisa si Joyce. Mula sa kanyang opisina, kitang-kita ni Dave ang pag-uusap nila. Ang gulat sa mukha ni Joyce, ang pag-iling, ang pagtanggi. Pero sa huli, sa pagpupumilit ni Lisa, tumango na rin ito. Bago umalis, sumulyap ito sa direksyon ng opisina ni Dave,
ang mga mata ay puno ng pagtataka at hinala. Kinagabihan, bago magsara ang restaurant, nag-order si Dave ng pagkain mula sa sarili niyang kusina. 2 set ng family size na fried chicken, kanin, at isang malaking bowl ng paborito niyang sinigang na baboy. Lisa, paki-take out nito, utos niya. At yung pakibigay mo to kay Joyce. Sabihin mo, tira sa isang event kanina. Sayang kung maitatapon. Para sa mga anak niya na rin. Alam niyang manipis na palusot iyon, pero iyon lang ang naisip niya. Hindi siya pwedeng magbigay ng pera. Tatanggihan lang iyon ni Joyce. Pero pagkain? Para sa mga anak nito. Baka sakali. Ito ang unang hakbang. Ang pagiging di mabait na boss. Isang paraan para makapasok sa mundo nito, kahit sa maliit na paraan lang. Nakarating si Joyce sa kanyang maliit na apartment na pagod na pagod. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng 2 maliliit na taong tumatakbo, papalapit sa kanya. Ang mga paa ay lumilikha ng nakakatuwang tapik sa sahig na semento. Mama! Mama! Sabay na sigaw ni Leo at Lee. Agad na napalitan ng ngiti ang pagod sa mukha ni Joyce. Yumuko siya at niyakap ang 2. Hello, mga anak ko. How are the babies? Mama, too much, sabi ni Leo, sabay turo sa tiyan. Gutom na. Napabuntong hininga si Joyce. 9:00 na ng gabi. Magluluto pa siya. Pero bago pa siya makatayo, may kumatok sa pinto. Ang kapitbahay niyang si Aling Dena, na pansamantalang nagbantay sa kambal. Joyce, Hija, eto pinabibigay ng manager mo, sabi ni Aling Dena, habang inaabot ang isang malaking paper bag na may logo ng Dalisay. Nagtaka si Joyce. Po? Ano po to? Pagkain daw. Tira daw sa isang event para sa mga bata. Pagbukas niya ng paper bag, kumunot ang noo niya. Fried chicken, kanin at sinigang. Ang dami. Sobrang dami para sa tira. At ang amoy ng sinigang pamilyar. Paboritong-paborito ni Dave. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama matapos pakainin at patulugin ang kambal. Ang katahimikan ng gabi ay nagbigay daan sa mga alaala. Tiningnan niya ang natirang sinigang sa mesa. Naalala niya isang gabi, 2.5 taon na ang nakalipas. Umuulan ng malakas. Nilalagnat si Dave dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Ipinagluto niya ito ng sinigang na baboy na may dagdag na sili para pawisan ito. Grabe, aalis talaga lagnat ko nito, sabi ni Dave habang humihigop ng mainit na sabaw. Wala talagang tatalo sa sinigang mo, mahal. Balang araw, pag may sarili na tayong restaurant, ito yung bestseller natin. Umiti siya noon. Restaurant agad? Pangarap mo talaga yan, no? Pangarap na at pagtatama ni Dave, sabay hawak sa kamay niya. Lahat ng to para sa tin. Isang taksil na luha ang pumatak mula sa mata ni Joyce. Pinunasan niya ito agad. Para sa tin. Ang mga salitang iyon ay naging lason. Dahil sa huli, ang kiatin ay naging tikan niya. Naiwan siyang mag-isa, dala-dala ang sikretong bunga ng pagmamahalan na winasak din ng mga pangarap na iyon. Ang pagbabalik ni Dave, ang biglaang tikabaitan nito ano ang ibig sabihin ng lahat. Kinakabahan siya. Isang malalim na takot ang gumapang sa puso niya, takot na baka ang pinakaiingatan niyang sikreto ay hindi na manatiling sikreto ng matagal. Takot na baka ang tahimik nilang mundo ng mag-iina ay muling guluhin. Napatitig siya sa mahimbing na natutulog niyang mga anak. Magkamukhang magkamukha. Pero ang mga mata ni Leo, kapag tumatawa, ay kumikislap na parang kay Dave. Ang maliit na dimple sa kaliwang pisngi ni Lee, lumalabas lang kapag seryoso itong naglalaro, tulad ng kay Dave. Hindi, mahinang bulong niya sa hangin. Hindi niya pwedeng malaman. Hindi niya pwedeng kunin sakin ang mga anak ko. Ang lungkot ng nakaraan at ang takot sa hinaharap ay nagsanib, bumuo ng isang mabigat na pader sa dibdib ni Joyce. Kinabukasan, Sabado. Muling nagkaroon ng problema si Joyce. Wala pa rin ang yaya niya. Walang pwedeng mag-alaga sa kambal. Tumawag siya kay Lisa, nanginginig ang boses, para sabihing hindi siya makakapasok. Naiintindihan ko, Joyce, sabi ni Lisa sa kabilang linya. Pero sayang din yung sahod at yung weekend tips. Malaki pa naman ngayon. Alam mo, kung okay lang sa'yo, pwede mo naman silang dalhin dito. Pwede silang magstay sa office ko.
Manonood sila ng GC, bibigyan ko ng coloring books. Para hindi ka na umabsent. Nag-alinlangan si Joyce. Dalhin ang mga anak niya sa dalisay. Sa teritoryo ni Dave. Parang paglalakad papasok sa lungga ng leon. Pero kailangan niya ng pera. Isang araw na sahod at tips ay malaking bagay na. Sige po, Ma'am Lisa. Salamat po, pilit niyang sagot. Sa restaurant, pinaupo ni Lisa ang kambal sa maliit na sofa sa loob ng kanyang opisina. Binigyan niya ang mga ito ng papel at krayola. Dito lang kayo, ha? Behave lang. Si Mama, work lang sa labas, sabi ni Joy sa kambal, bago lumabas na may mabigat na puso. Si Dave, na kunwari may tinitingnan na papeles, ay alam ang lahat. Siya ang nagsabi kay Lisa na ialok ang solusyong iyon. At ngayon, naghihintay lang siya ng tamang tiempo. Pagkalipas ng 1 oras, habang abala ang lahat sa labas, dahan-dahan siyang pumasok sa opisina ni Lisa. At doon, nakita niya sila. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng sobrang bilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. 2 maliliit na bata, magkapareho ng suot na t-shirt, seryosong-seryosong nagkukulay. Ang isang batang lalaki, si Leo, ay may maliit na gatla sa pagitan ng kilay, isang ekspresyon na madalas sabihin ng nanay niya na ginagawa rin ni Dave kapag nag-iisip ng malalim. Ang batang babae naman, si Lie, ay may maliit na nuna sa ilalim ng kanang mata. Eksakto sa lugar kung nasaan ang nunal niya. Hindi lang iyon. Sa mesang nasa harap nila ay may isang platito ng hiniwang manggang hilaw. At pareho silang kumakain ito na para bang iyon ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Manggang hilaw. Ang kaisa-isang pagkain na hinahanap-hanap niya kapag stress siya. Para siyang sinampal ng katotohanan. Ang mga pagdududa, ang mga baka, ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang emosyon na hindi niya kayang pangalanan. Dahan-dahan siyang lumapit. Hay, mahina niyang sabi. Sabay na nag-angat ng tingin ang kambal, ang kanilang mga mata, ang mga mata ni Dave, ay puno ng pagtataka. Hello po, sabi ng batang babae si Lee. Ngumiti si Dave, isang ngiting nanginginig. Ang gagaling niyo namang mag-drawing. Anong pangalan niyo? I'm Leo, sabi ng batang lalaki. She's Lee. Leo and Lee, inulit ni Dave, nilalasap ang mga pangalan. Ako si Tito Dave. Sakto namang bumukas ang pinto. Si Joyce may dalang isang basong tubig. Natigilan ito nang makita si Dave na nakaluhod sa harap ng kanyang mga anak. Ang baso ay halos mabitawan niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay matigas at puno ng takot. Tumayo si Dave, ang mga mata ay hindi mayalis sa kambal, pagkatapos ay tumingin kay Joyce. Kinakamusta ko lang sila. Ang bibo nilang mga bata, Joyce. Mabilis na lumapit si Joyce at itinayo ang kanyang mga anak sa likuran niya, na parang isang inahing manok na pinoprotektahan ang kanyang mga sisiw. Umalis ka na. Huwag kang lalapit sa mga anak ko. Ang sakit sa mga salita ni Joyce ay tumagos sa puso ni Dave. Pero hindi na galit ang naramdaman niya. Sa halip, isang malinaw at hindi matitinag na desisyon ang nabuo sa kanyang puso at isip. Habang pinagmamasdan niya si Joyce na akay-akay ang kambal papalayo, alam na niya. Hindi na ito isang tanong ng kung. Ito na ay isang tanong ng paano. Paano niya muling bubuin ang pamilyang hindi niya alam na mayroon pala siya? Ang insidente sa opisina ni Lisa ay nag-iwan ng lamat sa manipis na iyalong tinatapakan ni na Dave at Joyce. Para kay Joyce, iyon ay isang kumpirmasyon ng kanyang mga kinatatakutan. Para kay Dave, iyon ay isang liwanag na hindi na niya hahayaang mawala pa. Pagkatapos ng araw na iyon, mas naging maingat si Joyce. Hindi na niya dinala ang kambal sa restaurant. Naghanap siya ng bagong tagapag-alaga, isang mas may edad na kapitbahay na mapagkakatiwalaan, kahit na mas malaki ang singil nito. Sa trabaho, naging siya anino. Ginagawa niya ang kanyang mga tungkulin ng may kahusayan pero walang kibo, ang mga mata ay laging nakayuko. Iniiwasan ang anumang posibilidad na mag-cruise muli ang landas nila ni Dave. Ngunit hindi sumuko si Dave. Kung hindi niya makikita ang mga bata, gagawa siya ng paraan para mapalapit kay Joyce. Hindi na niya itinago ang kanyang motibo sa likod ng mga palusot. Naging direkta siya, ngunit maingat. Isang gabi, pagkatapos ng closing, habang nag-aayos si Joyce ng kanyang gamit sa locker, nilapitan siya ni Dave.
Joyce, tawag niya, ang boses ay mahinahon. Napapitlag si Joyce, humarap ng may pagtatanggol sa kanyang postura. Sir, alam kong galit ka, simula ni Dave, walang paligoy-ligoy. At may karapatan ka. Pero gusto ko lang malaman mo hindi ako nandito para manggulo. Inabot niya ang isang maliit na paper bag para sa mga bata. May nag-deliver kanina ng samples para sa kiddie menu. Baka magustuhan nila. Tiningnan ni Joyce ang paper bag, pagkatapos ay tumingin kay Dave, ang mga mata ay puno ng pagdududa. Hindi ko kailangan yan. Alam ko, malumanay na sagot ni Dave. Pero sila, baka kailanganin nila. Joyce, please. It's just food. Huwag mo sanang ipagkait sa kanila. May kung anong kirot sa boses ni Dave na tumago sa pader na itinayo ni Joyce. Ang pagiging ama. Yun ang naririnig niya. Kinuha niya ang paper bag ng walang imik at mabilis na umalis. Hindi na lang pagkain ang sumunod. Isang araw, may iniwang set ng mga librong pambata si Dave sa locker ni Joyce na may kasamang note, nakita ko lang. Naalala ko, mahilig kang magbasa. Kinabukasan, isang set ng vitamins, para hindi sila sakitin. Bawat maliit na regalo ay isang patak ng tubig sa natutuyong lupa ng puso ni Joyce. Nakakainis, dahil unti-unti siyang lumalambot. Nakakainis, dahil ang bawat kilos ni Dave ay isang paalala ng lalaking minahal niya noon, maalaga, maalalahanin, yung Dave bago ito nilamon ng ambisyon. Ang pinakamatinding pagsubok sa paninindigan ni Joyce ay dumating isang linggo pagkatapos. Gabi. Malakas ang buhos ng ulan, isa sa mga signal number 1 na bagyo na laging dumadalaw sa Pilipinas. Papauwi na si Joyce, nag-aabang ng jeep sa ilalim ng isang waiting shed. Basang-basa na ang laylayan ng kanyang pantalon. Bawat dumaang jeep ay puno. Ang isip niya ay nasa kambal na, nag-aalala kung natatakot ba sila sa lakas ng kulog. Biglang may isang itim na SUV na huminto sa harap niya. Bumukas ang bintana sa passenger side. Si Dave. Joyce, sakay na. Ihahatid na kita, sabi ni Dave, ang boses ay bahagyang naririnig sa lakas ng ulan. Huwag na. Okay lang ako, mabilis niyang tanggi. Anong okay? Tingnan mo itsura mo. Baha na dyan sa pwesto mo. Sakay na, please. Delikado. May pag-aalala sa boses nito, isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig mula dito. Huwag kang mag-alala, hanggang sa kanto lang ng street niyo. Hindi ako lalapit sa bahay mo. Promise. Nag-aalangan man, sumakay na rin siya. Ang lamig ng aircon ng sasakyan ay kabaligtaran ng init na biglang gumapang sa pisngi niya. Tahimik sila sa loob ng sasakyan. Tanging ang tunog lang ng wiper at ng malakas na ulan ang maririnig. Salamat, basag ni Joyce sa katahimikan. Wala iyon, sagot ni Dave, ang mga mata ay nasa daan. Kumusta na sila? Liu at Lee. Ang simpleng pagbanggit sa pangalan ng kanyang mga anak ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa katawan ni Joyce. Okay lang sila. Mabuti naman. Huminga ng malalim si Dave. Joyce, alam kong mahirap to para sa'yo. Pero sana maniwala ka, wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang bumawi. Bumawi para saan, hindi niya napigilang itanong, may bahid ng pait. Tumingin sa kanya si Dave saglit, ang mga mata ay puno ng emosyon. Sa lahat. Sa pag-iwan ko sa'yo noon. Sa hindi ko paglaban para sa tin. Natigilan si Joyce. Hindi niya inaasahan iyon. Madali para sa'yo na sabihin yan ngayon, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Nasa'yo na ang lahat, Dave. Ang restaurant mo, ang tagumpay mo. Ano pa bang gusto mo? Hindi mo naiintindihan, sabi ni Dave, umiling-iling. Nakuha ko yung pangarap ko. Pero habang tinutupad ko iyon, may nawala sa akin. Yung pinaka-importante pala sa lahat. Ikaw. Tumama ang mga salitang iyon sa puso ni Joyce na parang bala. Ito na. Ito na yung mga salitang gusto niyang marinig 2 taon na ang nakalipas. Pero bakit ngayon? Bakit kung kailan natuto na siyang mabuhay nang wala ito? Nandito na tayo, sabi ni Joyce, itinuturo ang kanto. Pilit niyang iniiwas ang usapan pabalik sa ligtas na teritoryo. Itinigil ni Dave ang sasakyan. Bago bumaba si Joyce, nagsalita siyang muli. Joyce, isa lang.
Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Hindi para sa akin o para sa'yo. Para sa kanila. Gusto ko silang makilala. Kahit bilang kaibigan mo lang. Kahit yun lang. Ang pagsusumamo sa boses ni Dave ay totoo. Ramdam niya. Bumaba si Joyce ng sasakyan nang walang sinasabi. Habang naglalakad siya sa basang eskinita papunta sa kanyang apartment, ang isip niya ay isang magulong bagyo, mas malakas pa sa ulan sa labas. Makalipas ang ilang araw, linggo. Day off ni Joyce. Ginugol niya ang umaga sa paglalaba at paglilinis. Bandang hapon, dinala niya ang kambal sa maliit na playground sa kanilang barangay. Habang pinapanood niya sina Leo at Lee na masayang naglalaro sa slide at swing, hindi niya maiwasang isipin ang alok ni Dave. Isang pagkakataon. Kaya niya bang ibigay iyon? Ang isang bahagi niya ay sumisigaw ng hindi. Ang pride niya, ang takot na masaktan muli. Pero may isa pang bahagi, isang maliit na tinig na bumubulong, paano kung totoo ang sinasabi niya? Paano kung nagbago na siya? At ang pinakamalakas na bulong sa lahat, hindi ba't may karapatan din ang mga anak mong makilala ang kanilang ama? Napapikit siya. Ang hirap. Mama, ice cream, sigaw ni Leo mula sa baba ng slide. Ngumiti si Joyce. Okay, sige. Last slide, tapos bibili tayo ng ice cream. Habang naglalakad sila papunta sa tindahan ni Aling Tasing, isang pamilyar na isgu ang nakita niyang paparating. Huminto ito sa gilid ng kalsada. Bumaba si Dave. Nakasimpleng t-shirt at shorts lang ito, malayo sa itsura ng isang boss. May dala itong 2 paper bag. Dave, gulat na tanong ni Joyce. Paano siya nito nahanap? Sinabi sa akin ni Aling Nena kung saan kayo madalas magpunta tuwing linggo, pag-amin ni Dave, tila nahihiya. Nagbabaka sakali lang. Yumuko siya para maging kapantay ng kambal. Hi, Leo. Hi, Lee. Naalala niyo pa si Tito Dave? Tumingin ang kambal kay Joyce na para bang humihingi ng permiso. Isang maliit na tango lang ang ibinigay ni Joyce. Ngumiti si Leo. Tito Dave. You have food. Natawa si Dave. Naman. Binuksan niya ang isang paper bag, may dala akong Jollibee. Nagliwanag ang mga mukha ng kambal. Ang 2 paboritong salita nila sa buong mundo, Jollibee at ice cream. At, sabi ni Dave, binubuksan ang isa pang bag, may dala rin akong bola para kay Leo at isang manika para kay Lee. Walang nagawa si Joyce kundi panoorin ang eksena sa harap niya. Ang purong saya sa mukha ng kanyang mga anak habang kinakausap sila ni Dave. Ang natural na paraan ng pakikitungo ni Dave sa kanila na para bang ginagawa na niya ito sa buong buhay niya. Naupo sila sa isang sementadong bench. Habang abala ang kambal sa pagkain ng kanilang chicken joy, tahimik silang nagmamasid. Kamukha mo si Lee, basag ni Dave sa katahimikan. Pero yung ugali parang sakin. Tahimik lang pero mapanuri. Hindi umimik si Joyce. Si Leo naman, pagpapatuloy ni Dave, kopya ko yung mukha. Lalo na yung mata. Pero yung pagiging bibo at palakaibigan, sa'yo niya nakuha yun. Tumingin si Joyce kay Dave. Nakangiti ito habang pinagmamasdan ang mga bata, pero ang mga mata nito ay maihalong lungkot at pagsisisi. Hindi ko alam, Joyce, mahinang sabi ni Dave, hindi tumitingin sa kanya. Hindi ko alam na mayroon sila. Kung alam ko lang, hinding-hindi ako bibitaw. Hinding-hindi kita hahayaang umalis. Sa mga sandaling iyon, sa harap ng playground, sa ilalim ng papalubog na araw, gumuho ang huling pader na nagpoprotekta sa puso ni Joyce. Ang galit ay napalitan ng pag-unawa. Ang takot ay napalitan ng isang maliit, nanginginig na usbong ng pag-asa. Nakita niya sa mga mata ni Dave hindi ang ambisyosong negosyante na nang iwan sa kanya, kundi ang lalaking minahal niya, na ngayoy ama ng kanyang mga anak. Isang ama na gustong bumawi sa nawalang panahon. At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman ni Joyce na marahil, posible pa. Posible pang maghilom. Posible pang maging buo. Ang linggo sa playground ay naging isang turning point. Nagbukas ito ng isang maliit na siwang sa pader na matagal nang itinayo ni Joyce. Sa mga sumunod na araw, pinayagan na niyang maging bahagi ng kanilang buhay si Dave, pero sa maliliit na dosis lamang.
Isang maikling pagbisita pagkatapos ng trabaho para lang ihatid ang pasalubong. Isang video call sa gabi para kamustahin ang kambal bago sila matulog. Ang Tito Dave ay unti-unting naging isang pamilyar na presensya sa buhay ni Leo at Lee. Si Dave naman, maingat sa bawat hakbang. Alam niyang napakadelikado ng kanyang posisyon. Isang maling galaw lang at babalik na naman sila sa simula. Kaya't ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa kambal. Naging isa siyang key hands-on na tito. Siya ang taga-assemble ng mga bagong laruan, ang taga-karga kapag pagod na silang maglakad, ang taga-kwento ng mga bedtime story sa telepono gamit ang iba't ibang boses. At sa bawat tawa ni Leo at Lee, sa bawat I love you, Tito Dave, unti-unting nahihilom ang isang bahagi ng kanyang pusong matagal ng wasak. Ngunit habang nasasanay ang mga bata, si Joyce naman ay lalong ginugulo ng pag-aalinlangan. Isang gabi, naabutan niya si Dave sa kanilang munting sala, tinuturuan si Leo kung paano buuin ang isang simpleng puzzle. Si Lee naman ay mahimbing na natutulog sa balikat ni Dave, ang isang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kwelyo ng t-shirt nito. Ang eksena ay perpekto. Isang larawan ng pamilya na matagal na niyang pinangarap at isinuko. At iyon mismo ang nakakatakot. Dahil habang pinagmamasdan niya sila, hindi na lang pagkakaibigan ang nakikita niya. Ang paraan ng pagtingin ni Dave sa kanya, kapag akala niya ay hindi siya nakatingin, ang mga simpleng pagdampi ng kanilang mga kamay kapag may inaabot ito, ang mga sandaling nagkakatinginan sila habang pinapanood ang kambal. Lahat ng iyon ay nagbabalik ng kilig, ng init, ng pamilyar na pakiramdam ng pag-ibig. At iyon ang kinatatakutan niya. Dahil ang pag-ibig na iyon ang siya ring nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ang pag-aalinlangang iyon ay sumabog isang Sabado ng hapon. Fiesta sa kalapit na barangay. Niyaya ni Dave na mamasyal sila. Sa una, tumanggi si Joyce, pero sa kakulitan ng kambal na gustong makakita ng mga banderitas at makasakay sa Ferris wheel, napapayag na rin siya. Ang fiesta ay masaya at magulo. Maingay ang musika, makulay ang paligid, at masarap ang amoy ng mga pagkaing niluluto sa tabi ng daan. Si Dave, karga-karga si Lee sa isang balikat, habang ang isang kamay ay hawak-hawak si Leo. Si Joyce naman ay nasa likuran lang nila, pinagmamasdan sila. Mukha silang isang tunay na pamilya. At napansin iyon ng mga tao. Ang cute naman ng pamilya nyo, sabi ng isang matandang nagtitinda ng cotton candy. Mana sa tatay yung lalaki, mana sa nanay yung babae. Umiti lang si Dave. Hindi siya nag-correct. At iyon ang nagpasikip sa dibdib ni Joyce. Habang nakapila sila para sa Ferris wheel, isang babae ang biglang lumapit kay Dave. Maganda, sopistikada at halatang mayaman. Dave? Dave Alonzo. Is that you? Masiglang bati ng babae. Clarice? Hey! What are you doing here? Gulat na sagot ni Dave. If we're drivers from this barangay. Sinamahan ko lang yung pamangkin ko, sabi ng babae, bago bumaling ang tingin kay Joyce at sa kambal. Oh, you're with your family. Hindi mo naman sinabi sa akin na may asawa't anak ka na pala. May halong panunukso at selos? Sa tono ng babae. Bago pa makasagot si Dave, mabilis na sumingit si Joyce. Hindi po. Yaya lang po nila ako, sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Ang ngiti sa mukha ni Dave ay biglang naglaho. Tumingin siya kay Joyce, ang mga mata ay puno ng sakit at pagtataka. Pero si Joyce ay umiwas ng tingin, ipinako ang paningin sa paanan ng Ferris wheel. Naging awkward ang sumunod na mga sandali. Nagpaalam din agad si Clarice. Pagkasakay nila sa Ferris wheel, ang masayang ambience ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Sina Leo at Lee lang ang masayang tumitingin sa mga ilaw sa ibaba. Bakit mo sinabi yon? Basag ni Dave sa katahimikan, ang boses ay mahina para hindi marinig ng mga bata. Alin, patay mali siyang tanong ni Joyce. Nayaya ka lang nila. Dahil yun ang totoo, mabilis niyang sagot. Empleyado mo ko, Dave. Iyon lang yun. Alam nating pareho na hindi yan totoo, git ni Dave, ang boses ay may bahid na ng frustrasyon. Joyce, ano bang problema? Akala ko ba okay na tayo? Ito na. Ang lahat ng kanyang pinipigil na takot at sama ng loob ay kumawala. Humarap siya kay Dave, ang mga mata ay nangingilid na sa luha. Okay. Sa tingin mo ba magiging okay lang ang lahat? Dave, 2 taon.
2 taon akong mag-isang nagpalaki sa kanila. Ako lang ang nagpuyat kapag mailagnat sila. Ako lang ang umiyak kapag hindi ko alam kung saan kukuha ng pambili ng gatas. Ako lang. Tapos, darating ka na lang bigla, magdadala ng Jollibee at mga laruan, at inaasahan mong magiging okay na ang lahat. Ang bawat salita ay isang saksak, hindi lang para kay Dave, kundi para na rin sa kanya. Joyce, I'm sorry, T. Huwag kang mag-sorry, putol niya. Pagod na akong marinig yan. Ang tanong, Dave, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba kami sayo? Isang responsibilidad na kailangan mong panagutan? Isang pagkakamali na kailangan mong itama para gumaan yung konsensya mo? Hindi, madiing sagot ni Dave, ang boses ay tumaas na rin. Mahalaga kayo sakin. Mahalaga ka sakin. Mahalaga, mapait siyang natawa. Ganyan din ang sinabi mo noon, bago mo ako iniwan para sa mga pangarap mo. Anong pinagkaiba ngayon, Dave? Paano ako maniniwala na kapag may dumating na bagong pangarap, hindi mo ulit kami iiwan? Ang tanong na iyon ay sumampal kay Dave. Ang nakaraan. Ang kasalanan niya. Iyon ang multo na patuloy na humahadlang sa kanila. Hindi na maulit yon, sabi niya, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Hinawakan niya ang kamay ni Joyce. Natuto na ako, Joyce. Nagkamali ako. Ang akala ko, ang tagumpay ang magpapasaya sakin. Pero nang makuha ko yun, nalaman kong kulang. Kasi wala ka. Wala kayo. Kayo pala ang pangarap ko. Noon pa man. Tumingin si Joyce sa mga mata ni Dave. Nakita niya ang sinseridad doon. Nakita niya ang pagsisisi. Ngunit nakita rin niya ang sarili niyang takot. Ang takot na maniwala ulit. Ang takot na isugal ang kanyang puso sa pangalawang pagkakataon. Nang bumaba sila mula sa Ferris wheel, hindi na sila nag-usap. Si Dave ang nag-uwi sa kanila. Bago bumaba si Joyce kasama ang mga bata, nagsalita siyang muli, ang boses ay pagod at basag. Kailangan ko ng panahon, Dave. Kailangan kong mag-isip. Huwag mo muna kaming puntahan. Ang mga salitang iyon ay parang isang pinal na hatol para kay Dave. Tumango na lang siya, hindi na nagtangkang magsalita pa. Pinanood niya silang maglakad palayo, papasok sa madilim na eskinita. Naiwan siyang mag-isa sa loob ng kanyang sasakyan, ang ingay ng fiesta sa labas ay kabaligtaran ng nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang puso. Naiintindihan niya si Joyce. Naiintindihan niya ang takot nito. Pero ang sakit ng pagtanggi, ang sakit ng pag-aalinlangan, ay mas matindi kaysa sa inaasahan niya. Ngayon niya napatunayan na ang pagkuha muli sa tiwala ni Joyce ay mas mahirap pa kaysa sa pagtatayo ng kahit ilang restaurant. Ito ang pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. At sa pagkakataong ito, hindi siya pwedeng mabigo. Ang mga salitang binitawan ni Joyce, huwag mo muna kaming puntahan, ay naging isang pader sa pagitan nila ni Dave. Isang linggo. Isang linggong walang pagbisita. Isang linggong walang video call. Isang linggong walang pasalubong. Sa trabaho, nag-usap lang sila kapag kailangan. Professional. Malamig. Malay. Para kay Joyce, ang distansyang iyon ay kailangan niya para makahinga, para ayusin ang magulo niyang isip at puso. Ngunit sa halip na magdulot ng kapayapaan, ang katahimikan ay nagdala ng isang uri ng kalungkutan na hindi niya inaasahan. Naging matamlay ang kambal. Gabi-gabi, hinahanap nila si Tito Dave. Mama, why Tito Dave not calling? Tanong ni Leah isang gabi, habang nakahiga sila sa kama. Tito Dave busy lang siya, anak, sagot ni Joyce, habang hinahaplos ang buhok ng anak. I miss his stories, bulong naman ni Leo. Ang bawat tanong ng mga bata ay parang isang maliit na karayom na tumutusok sa konsensya ni Joyce. Siya ang humingi ng distansya. Siya ang lumayo. Pero bakit parang siya ang mas nasasaktan? Bakit hinahanap-hanap niya ang presensya nito, ang ngiti nito, ang pakiramdam ng pagiging buo kapag kasama nila ito? Ang totoo, natatakot siya. Natatakot siyang aminin sa sarili na sa kabila ng lahat, mahal pa rin niya si Dave. At ang pag-ibig na iyon ay mas malakas kaysa sa kanyang takot at pride. Para kay Dave, ang isang linggong iyon ay isang impyerno. Sinunod niya ang hiling ni Joyce. Iginagalang niya ang desisyon nito. Pero gabi-gabi, tinititigan niya ang kanyang telepono, nagbabaka sakaling may mensahe mula dito.
Tinitingnan niya ang mga litrato ng kambal na palihim niyang kinunan noong nasa playground sila. Ang sakit ng pangulila ay halos hindi niya makayanan. Naisip niya, marahil ito na ang parusa sa kanya. Ang maramdaman ang pakiramdam ng pagkakaroon ng pamilya at pagkatapos ay biglang babawiin. Ang pagbabago ay nagsimula sa isang hindi inaasahang pangyayari. Miyerkules ng gabi. Habang nag-serve si Joyce, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang huli niyang naramdaman ay ang pagbagsak ng hawak niyang tray at ang malakas na kalabog nito sa sahig. Pagmulat niya ng mata, nasa loob na siya ng opisina ni Dave. Nakahiga sa sofa. Isang basang bimpo ang nakalagay sa kanyang noo. At si Dave, nakaupo sa sahig sa tabi niya, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Joyce. Okay ka lang, tanong ni Dave, ang boses ay nanginginig. Anong nangyari? Mahina niyang tanong. Nawalan ka ng malay. Sobrang pagod at stress, sabi ng clinic nurse, paliwanag ni Dave. Pinauwi na kita. Pero ayaw mong magpahatid. Matigas talaga ang ulo mo. Sinubukan ni Joyce na bumangon, pero pinigilan siya ni Dave. Magpahinga ka muna. Si Lisa, on the way na sa bahay niyo. Sinundo niya si Aling Nena para dalhin dito ang kambal. Hindi kita pwedeng iwan dito mag-isa, at hindi rin kita pwedeng iuwi nang hindi mo kasama ang mga anak mo. So dito muna kayo matutulog ngayong gabi. Ano? Hindi pwede. Pwede, Joyce. Please. Just for tonight. Hayaan mo akong alagaan ka. Hayaan mo akong alagaan kayo pagsusumamo ni Dave. Walang nagawa si Joyce kundi ang pumayag. Pagdating ni Lisa kasama ang kambal, sinalubong sila ni Dave. Ang mga bata, pagkakita sa kanilang ina na nakahiga, ay agad na tumakbo palapit. Mama, are you sick? Tanong ni Lee, ang mga mata ay nag-aalala. Pagod lang si Mama, anak, sabi ni Joyce, pilit nang umingiti. Okay lang ako. Inasikaso ni Dave ang lahat. Nagpa-deliver siya ng lugaw at gamot. Inayos niya ang sofa para maging komportableng higaan para kay Joyce at sa kambal. Siya ang nagpakain kina Leo at Lee. Siya ang nagtimpla ng gatas nila. Nang makatulog na ang mga bata sa tabi ni Joyce, naupo si Dave sa isang silya sa tapat nila. Tahimik niya silang pinagmamasdan. Salamat, Dave, basag ni Joyce sa katahimikan. Tumingin si Dave sa kanya. Dapat lang, Joyce. Ito ang dapat kong ginagawa noon pa. Huminga siya ng malalim. Joyce, yung sinabi mo sa fiesta totoo lahat yon. Naging makasarili ako. Inuna ko ang pangarap ko. At sa sobrang paghabol ko doon, hindi ko namalayan yung taong dahilan kung bakit ako nangangarap, naiwan ko na pala. May mga luhang namuo sa mga mata ni Dave. Ang dalisay, alam mo ba kung bakit yan ang pangalan? Dahil yan ang pagmamahal ko sa'yo. Dalisay. Yan din ang pangako ko sa sarili ko. Na kapag naging matagumpay ako, babalikan kita, at ibibigay ko sa iyo ang buhay na nararapat para sa iyo. Pero huli na ako. Umalis ka na. At sa loob ng 2 taon, bawat sulok ng restaurant na to, ikaw ang nakikita ko. Ikaw ang hinahanap ko. Hindi na napigilan ni Joyce ang sariling mga luha. Ang lahat ng sakit, takot, at pagmamahal na kinimkim niya ay bumuhos na parang isang sirang dam. Natakot ako, Dave, pag-amin niya, ang boses ay basag. Natakot akong maniwala ulit. Natakot akong masaktan ulit. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na lang ako. May mga anak na tayo. Ayokong maranasan nila yung sakit na naramdaman ko. Lumapit si Dave. Umupo siya sa gilid ng sofa at marahang hinawakan ang kamay ni Joyce. Hinding-hindi na mangyayari yon, sabi niya, puno ng sinseridad. Joyce, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan yon sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataon na maging ama sa mga anak natin. Na maging asawa mo. Nag-angat ng tingin si Joyce, gulat sa huling mga salita. Asawa? Tumango si Dave. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Kayo ni Leo at Lee. Kung papayagan mo ako. Magsimula tayo ulit. Dahan-dahan. Sa paraang gusto mo. Hihintayin kita. Kahit gaano katagal. Tinitigan ni Joyce ang kanilang mga kamay na magkahawak. Tiningnan niya ang natutulog na mga anghel sa kanyang tabi.
At tiningnan niya si Dave, ang lalaking ama ng kanyang mga anak, ang lalaking unang nagpatibok at dumurog sa kanyang puso. At sa mga mata nito, nakita niya ang kanyang hinaharap. Isang hinaharap na may kasamang takot at pag-aalinlangan, pero puno rin ng pag-asa, pagpapatawad, at isang pag-ibig na mas matatag dahil sinubok na ng panahon. Dahan-dahan tumango siya. Sige, bulong niya. Subukan natin ulit. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Dave, isang ngiting abot hanggang sa mga mata, na para bang nabunutan siya ng isang napakabigat na tinik. Marahan niyang itinaas ang kamay ni Joyce at hinalikan ito. Sa loob ng tahimik na opisina, sa gitna ng natutulog na restaurant, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nagsimula ang kanilang pagbabalik loob. Hindi isang magulo at maapoy na pagbabalikan, kundi isang tahimik at marahang pagtanggap. Isang pangako na bubuin nilang muli, piraso bawat piraso, ang pamilyang matagal nang dapat ay sa kanila. Ang pagsang-ayon ni Joyce na subukan muli ay parang pagsikat ng araw pagkatapos ng isang napakahabang gabi. Nagdala ito ng bagong liwanag at init sa kanilang mga buhay. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng dahan-dahan ngunit siguradong pagbabago. Tumigil na sa pagtatrabaho si Joyce sa dalisay. Iyon ang unang iginiit ni Dave. Hindi kita tinanggap ulit para maging empleyado ko, Joyce. Tinanggap kita ulit para maging pamilya ko, sabi niya. Sa una, nag-alangan si Joyce, ayaw niyang maging dependent, pero ipinaliwanag ni Dave na mas kailangan siya ng kambal sa bahay, at mas kailangan niya ng kapayapaan ng isip na alam niyang maayos ang kanyang mag-iina. Lumipat sila sa isang mas malaki at mas komportableng apartment, malapit pa rin sa dalisay. Hindi ito mansyon, pero malinis, maliwanag, at may sapat na espasyo para sa kambal na maglaro. Bawat gabi, umuuwi si Dave ng maaga. Ang dating abala sa mga report at meeting ay napalitan ng pagbabasa ng kwento, paglalaro ng puzzle, at pagkain ng hapunan ng sabay-sabay. Para silang naglalaro ng bahay-bahayan, unti-unting pinupunan ang mga nawalang taon. Ang Tito Dave ay naging kay Daddy Dave, isang salitang unang binigkas ni Lee na nagpaiyak kay Dave sa unang pagkakataon sa harap nila. Ang mga simpleng sandali ay naging pinakamahalaga, ang sabay-sabay na paggising sa umaga, ang paghahatid ni Dave kay Joyce at sa kambal sa playground, ang mga weekend na namimili sila sa grocery na parang isang tunay na pamilya. Si Joyce, unti-unti ay natututong magtiwala muli. Ang takot sa kanyang mga mata ay napapalitan ng kapanatagan. Ang pait ay napapalitan ng tamis. Nakikita niya ang pagsisikap ni Dave, ang sinseridad sa bawat kilos nito. Nakikita niya ang saya sa mga mata ng kanyang mga anak. At iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na maniwala na sa pagkakataong ito, magiging iba na. Ngunit alam nilang pareho na ang pagbuo ng isang pamilya ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang proseso na may kasamang mga hamon. At ang unang malaking hamon ay dumating sa anyo ng pamilya ni Dave. Ang mga Alonzo ay isang respetado at medyo konserbatibong pamilya. Linggo-linggo, mayroon silang family lunch sa bahay ng mga magulang ni Dave. At sa unang pagkakataon, dinala ni Dave si Joyce at ang kambal. Ang bahay ng mga Alonzo ay malaki at marangya, isang malaking kaibahan sa simpleng apartment na kinalakihan ni Joyce. Agad niyang naramdaman na hindi siya kabilang doon. Ang ina ni Dave, si Doña Elvira, ay isang eleganteng babae na may mga matang mapanuri. Ang ama naman niya, si Don Ricardo, ay tahimik ngunit ramdam mo ang otoridad. So, ito pala si Joyce, sabi ni Doña Elvira, habang tinitingnan si Joyce mula ulo hanggang paa. Walang ngiti sa kanyang mga labi. Ang ina ng iyong mga anak. Ang paraan ng pagkasabi niya sa mga anak ay maihalong pagdududa. Ma, pa, this is Joyce. And these are the children, Leo and Lee, buong pagmamalaking sabi ni Dave, habang inilalagay ang kamay sa likod ni Joyce. Ang tanghalian ay tensyonado. Si Joyce ay halos hindi makakain. Ang mga tanong ni Doña Elvira ay parang interogasyon, saan siya nagtatrabaho noon? Saan siya nakatira? Sino ang mga magulang niya? Bawat sagot ni Joyce ay tila sinusukat at tinitimbang. Ang pinakamasakit ay nang tingnan ni Doña Elvira ang kambal at sinabing, "They don't look that much like you, David." Are you sure? Bago pa makasagot si Dave, isang boses ang sumabat. Of course, he's sure, Mama. Look at Leo's eyes. And Lee's smile. Puro kay kuya yan. Si Anna pala, ang nakababatang kapatid ni Dave,
ang kaisa-isang kakampi nila sa mesang iyon. Pagkatapos ng tanghalian, habang naglalaro ang kambal sa hardin kasama si Ana, kinausap ni Doña Elvira si Dave sa sala, sapat lang ang lakas para marinig ni Joyce na nasa kusina at umiinom ng tubig. David, ano ba itong ginagawa mo? Bigla ka na lang magdadala dito ng babae na may 2 anak at sasabihing pamilya mo na sila? After 2 years. Saan ba siya nanggaling? Baka naman pineperahan ka lang yan. Ma, please, pakiusap ni Dave, ang boses ay pagod. Mahal ko si Joyce. At mga anak ko sina Leo at Lee. Pagmamahal? O responsibilidad? David, isipin mo ang reputasyon ng pamilya natin. Anong sasabihin ng mga tao? Na ang kaisa-isa naming anak na lalaki ay nabuntis lang ang isang waitress. Ang salitang waitress ay binitawan na parang isang insulto. Hindi na nakatiis si Joyce. Lumabas siya mula sa kusina. Pasensya na po sa abala, Doña Elvira, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit may dignidad. Kung ang pagiging waitress po ay kasalanan, at ang pagiging ina ay isang kahihiyan sa pamilya ninyo, siguro nga po ay hindi ako nababagay dito. Tawag niya sa kambal. Leo, Lee, anak. Uwi na tayo. Joyce, wait, pigil ni Dave. Humarap si Joyce kay Dave, ang mga mata ay puno ng luha. Dave, ayoko nito. Ayokong maranasan ng mga anak ko na itakwil sila ng sarili nilang pamilya. Kung hindi nila kami matanggap, mas mabuti pang Hindi na niya natapos ang sasabihin. Hindi, madiing sabi ni Dave. Humarap siya sa kanyang ina. Ma, kung hindi niyo kayang tanggapin si Joyce at ang mga anak ko, ibig sabihin, hindi niyo na rin ako tinatanggap. Sila ang pamilya ko ngayon. Sila ang buhay ko. At kung kailangan kong mamili, Ma. I'm sorry, pero sila ang pipiliin ko. Iyon ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Joyce. Ang pagpili sa kanya. Ang paglaban para sa kanila. Kinuha ni Dave ang kamay ni Joyce. Tara na, sabi niya. Akay-akay nila ang kambal palabas ng marangyang bahay, papalayo sa mapanghusgang mga mata, patungo sa kanilang sariling mundo. Habang nasa sasakyan pa uwi, tahimik lang si Joyce. Ang sakit na dulot ng mga salita ni Doña Elvira ay sariwa pa. Ang insecurities niya, na hindi siya sapat, na hindi siya karapat-dapat para kay Dave, ay bumalik. Sorry, Joyce, basag ni Dave sa katahimikan. Sorry sa sinabi ng nanay ko. Yumiling si Joyce. Hindi mo kasalanan. Siguro tama siya. Magkaiba ang mundo natin, Dave. Itinigil ni Dave ang sasakyan sa isang tahimik na lugar. Humarap siya kay Joyce, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Walang magkaibang mundo, Joyce. Mayroon lang isang mundo at iyon ay ang mundong bubuin nating 4. Huwag kang makinig sa kanila. Sa akin ka makinig. Hinawakan niya ang mukha ni Joyce. Ikaw ang pinakamalakas na babaeng kilala ko. Pinalaki mo ang mga anak natin ng mag-isa. Ipinaglaban mo sila. Ikaw ang ilaw ng tahanan na gusto kong uwian gabi-gabi. You are more than enough. Para sa akin at lalo na para sa mga anak natin. Tandaan mo yan. Ang mga salita ni Dave ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa nanlalamig na puso ni Joyce. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumango. Mahirap ang daan sa unahan. Marami pa silang pagsubok na haharapin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Magkasama na sila. At hanggat magkasama sila, kakayanin nila ang lahat. Nagsimula siyang magtiwala, hindi lang kay Dave, kundi pati na rin sa sarili niya. Sa kakayahan nilang bumuo ng isang pamilyang nakatayo, hindi sa yaman o pangalan, kundi sa pagmamahalan, paggalang at pagtanggap. Ito ang kanilang pagkakataon. At hindi na niya ito sasayangin. Ang paninindigan ni Dave laban sa sarili niyang pamilya ay ang huling patunay na kailangan ni Joyce. Ito ang selyo na tuluyang nagsara sa kanyang mga pag-aalinlangan. Sa mga sumunod na buwan, ang kanilang relasyon ay namulaklak sa isang paraan na mas matatag at mas malalim kaysa sa una nilang pag-ibigan. Natuto sila mula sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ang kanilang pundasyon ngayon ay hindi lang basta kilig at passion, kundi respeto, pag-unawa, at isang hindi matitinag na commitment sa pamilyang kanilang binubuo. Ang apartment nila ay naging isang tunay na tahanan.
Ang mga dingding ay napuno ng mga drawing ng kambal, mga family pictures na kinunan gamit ang cellphone, at ang halakhak na umaalinggaw sa bawat sulok. Ang mga gabi ay hindi na tungkol sa pag-aaway dahil sa mga pangarap, ito ay tungkol na sa pagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang araw, pagpaplano para sa kinabukasan ng mga bata, at simpleng pag-upo sa sofa, magkatabi. Pagkatapos matulog ng kambal, ninanamnam ang katahimikan at ang presensya ng isa't isa. Nagpatuloy ang hindi pagpansin ng mga magulang ni Dave, ngunit hindi na ito ininda ni na Joyce at Dave. Ang suporta at pagmamahal ni Anna, ang kapatid ni Dave, ay sapat na. Si Tita Anna ay naging paboritong bisita ng kambal, laging may dalang pasalubong at walang katapusang enerhiya para makipaglaro. Isang hapon, habang naghahanda sila ng merienda sa kusina, biglang lumuhod si Dave sa harap ni Joyce. Walang magarbong singsing na nakahanda, walang kandila o bulaklak. Tanging isang kutsarang hawak ni Joyce at isang puso na puno ng pagmamahal. Joyce, sabi niya, ang mga mata ay seryoso ngunit puno ng ngiti. Alam kong wala tayo sa simbahan at hindi ako nakaluhod sa harap ng altar. Pero gusto kong malaman mo, sa puso ko, sa isip ko, matagal ka ng asawa ko. Napatigil sa paghiwa ng tinapay si Joyce. Gusto kong gawing opisyal, pagpapatuloy ni Dave. Gusto kong bigyan ng buong pangalan ko sina Leo at Lee. Gusto kong isigaw sa buong mundo na ikaw ang asawa ko. Joyce, mahal ko, pakakasalan mo ba ako? Tumulo ang mga luha ni Joyce, pero sa pagkakataong ito, mga luha ng purong kaligayahan. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Tumango siya. Dave. Niyakap siya ni Dave ng mahigpit, inikot-ikot sa maliit nilang kusina, habang ang kambal ay pumapalakpak sa sala. Hindi man lubos na naiintindihan ang nangyayari pero masaya dahil masaya ang kanilang mga magulang. Ang kanilang kasal ay simple, malayo sa inaasahan ng mga tao sa isang Dave Alonzo. Idinaos ito sa isang maliit na hardin, dinaluhan lamang ng kanilang pinakamalalapit na kaibigan at ni Anna. Si Lisa, ang manager ng Dalisay, ang nagsilbing maid of honor. Sina Leo at Lee, sa kanilang maliliit na bestida at suit, ang pinaka-cute na ring bearer at flower girl. Habang naglalakad si Joy sa aisle, suot ang isang simpleng puting bestida, nakita niya si Dave na naghihintay sa dulo. Sa tabi nito, isang sorpresa, nakatayo si Don Ricardo, ang ama ni Dave. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang maliit at tipid na ngiti ang ibinigay nito sa kanya, isang tango ng pagtanggap. Hindi man ito ang buong pamilya, pero isa itong malaking hakbang. Ang kanilang mga wedding vow ay hindi mula sa libro. Galing ito sa kanilang mga puso. Dave, simula ni Joyce, ang boses ay nanginginig sa emosyon. 2 taon na ang nakalipas, akala ko katapusan na ng mundo ko. Pero hindi ko alam, iyon pala ang simula ng pinakamagandang regalo sa buhay ko, sina Leo at Lee. At ngayon, ibinalik ka sa amin ang tadhana. Salamat sa pagpili sa amin. Salamat sa paglaban para sa amin. Salamat sa pagbuo muli sa akin. Pangako, sa bawat araw ng buhay ko, aalagaan ko ang pamilyang ito, ang pamilya natin. Si Dave naman, pinupunasan ang sariling luha. Joyce, mahal ko. Ako dapat ang magpasalamat. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito pera o negosyo. Ito ay ang umuwi sa isang tahanan na puno ng pagmamahal. Ito ay ang makita ang ngiti ng mga anak mo. Ito ay ang mahawakan ang kamay ng babaeng mahal mo. Ikaw at ang mga bata, kayo ang dalisay ko, ang purong kaligayahan ko. Ipinapangako ko, hinding-hindi ko na kayo bibitawan. Pagkatapos ng seremonya, sa resepsyon na idinao sa dalisay, na isinara para sa okasyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Doña Elvira. Nakatayo siya sa may pintuan, nag-iisa, suot ang isang eleganteng bestida. May dala siyang isang maliit na kahon. Lumapit siya sa kanila, ang mukha ay hindi mabasa. David. Joyce, bati niya. Ma, gulat na sabi ni Dave. Narinig ko mula kay Ricardo na tinuloy niyo pa rin ito, sabi ni Doña Elvira. Tumingin siya kay Joyce. Hindi pa rin ako sang-ayon sa lahat ng ito. Pero huminga siya ng malalim. Ayoko ring mawala ang anak ko. Iniabot niya ang kahon kay Joyce. Pamana ito sa akin ng lola ko. Ibinibigay sa unang asawa ng panganay na anak na lalaki. Pagbukas ni Joyce, laman nito ay isang magandang kwintas na perlas.
Isang simbolo ng pagtanggap kahit na may pag-aalinlangan. Salamat po, halos pabulong na sabi ni Joyce. Hindi ngumiti si Doña Elvira, pero tumango ito. Isang maliit na simula. Isang maliit na sinag ng pag-asa na balang araw, magiging buo rin sila. Nang gabing iyon, pagkatapos ng selebrasyon, umuwi sila sa kanilang tahanan. Ang kambal ay mahimbing nang natutulog sa kanilang kwarto. Naupo sina Dave at Joyce sa kanilang balkonahe, tanaw ang mga ilaw ng syudad. Masaya ka ba? Tanong ni Dave, habang inaakbayan si Joyce. Sumandal si Joyce sa dibdib niya. Sobra, sagot niya. Sino nang mag-aakala? Mula sa isang waitress na nag-a-apply sa restaurant mo, ngayon asawa mo na ako. Natawa si Dave. Best hire I ever made. Tumingin sila sa isa't isa, ang mga mata ay puno ng pagmamahal at mga pangakong hindi na kailangang bigkasin. Ang kanilang pag-ibig na minsang nawala ay hindi lang natagpuan muli. Ito ay muling isinilang, mas matatag, mas matalino at mas dalisay. Sa gitna ng mga hamon, pagdududa, at sakit ng nakaraan, natagpuan nila ang kanilang daan pabalik sa isa't isa. Natutunan nilang magpatawad, hindi lang sa isa't isa, kundi pati na rin sa kanilang mga sarili. At sa paghilom ng kanilang mga sugat, nakabuo sila ng isang pamilyang hindi perpekto, pero totoo. Isang pamilyang binuo ng pangalawang pagkakataon at pinagtibay ng isang pag-ibig na tunay at walang hanggan. Ang kanilang bagong simula ay nagsimula na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Dave at Joyce. Sa lahat ng sumubaybay sa paglalakbay na ito, mula sa isang pusong puno ng pasasalamat, maraming salamat. Ang bawat kabanata, bawat salita, ay isinulat habang iniisip kayo, ang mga mambabasang naghahanap ng pag-asa, ng kilig, at ng isang paalala na ang pag-ibig, sa kabila ng lahat, ay laging nagwawagi. Ang pagsulat sa kwento ni na Dave at Joyce ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay pabalik sa mga simpleng katotohanan ng buhay, na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman kundi sa pagmamahal na ating ibinibigay at tinatanggap, at na ang pinakamahalagang pamilya ay hindi laging perpekto. Ngunit ito ay laging totoo. Sana, sa kwento ng kanilang pag-ibig, pagpapatawad, at mga pangalawang pagkakataon, ay may napulot kayong inspirasyon. Na sa bawat pagkakamali may puwang para sa paghilom. At sa bawat pagsubok, may dahilan para lalong maging matatag. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod na kwento. Kung mayroon kayong saloobin o aral na natutunan mula sa kanilang paglalakbay, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito. Nais kong marinig ang inyong mga tinig. Muli, maraming salamat.